Good morning guys, welcome back to my channel. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung kung gaano pala kahirap mag-commute dito sa Canada kapag ka winter. So ayun guys, tignan nyo yung paligid kung ano yung hitsura. So ayun guys, tignan nyo. So ayan guys yung harap ng trabaho namin. So kita nyo naman yung tambak ng yelo. So ayun guys, isa sa mahirap na part ng pagko-commute dito sa Canada is kapag winter. Dahil yung mga bus, yung mga subway, kahit na maaga ka pumasok, maaga ka umalis ng bahay, so mabagal sila magpatakbo, minsan delay kasi may problema sa daan dahil nga madulas. So ayun guys, kaya minsan kahit na sobrang aga mo umalis, so parang baliwala lang din dahil kapag ka na-delay yung sasakyan mo, na-delay yung subway, malilate ka pa rin. So ayun guys, isa sa mahirap na part ng pagko-commute dito sa Canada. So ayun, so well, kung itatanong nyo naman essential ba yung magkaroon ng sasakyan dito, so for me guys, oo, dahil syempre kapag meron kang anak na nag-aaral, especially kapag ganitong winter, so napaka-importante nung meron kang service na ipanghahatid sa anak mo dahil malamig guys, sobrang lamig. Kung magko-commute ka tapos papasok ka pa sa trabaho, ihatid mo yung anak mo, so ayun, medyo alanganin yun guys. Kaya essential naman magkaroon ng sasakyan dito, pero hindi siya advisable kung nagsisimula ka pa lang dito sa Canada dahil syempre sa dami ng bayarin dito. Tapos kapag first timer na driver ka dito sa Canada, yung insurance mo ang taas. So kaya ayun, medyo mahirap magkaroon ng sasakyan dito, especially kapag yung parang nagsisimula ka pa lang dito sa Canada dahil ayun, medyo mahal yung insurance. Makakabili ka ng murang sasakyan pero yung insurance doon ka tatamaan ng gusto dahil medyo may kamahalan. Well guys, so ayun, isa sa mahirap na part kapag winter dito sa Canada is yung kapag nagko-commute ka dahil like I said, ako ilang beses na ako umalis ng bahay ng talagang maaga dahil nga kailangan ko mag-adjust, pero nalilate pa rin ako dahil nga yung subway, yung mga bus delayed, at saka minsan no service. Kaya mahirap pala pag winter dito sa Canada mga tropa, no? So kung bibili ka naman ng sasakyan, totally wala kang talagang maiipon dahil doon mo lang yun mapupunta sa pambayad. Yung susweldohin mo doon lang yung mapupunta sa pambayad na sasakyan tsaka sa insurance. Excuse me. So ayun guys, yun ang mahirap kapag winter dito sa Canada. Pero syempre tiis muna dahil hindi pa naman ganun kalaki yung kinikita natin. So kumbaga sa ngayon, tiis muna tayo sa commute. So kahit na medyo mahirap, malamig, so kailangan muna natin tiisin. So ito pa guys, so ang hirap sa kapag ganitong winter, kapag hindi pumasok yung may hawak ng susi ng company nyo. So ayun, siguro ko 20 minutes na ako naghihintay dito sa labas. So siguro hindi papasok yung manager namin, hindi papasok yun. Kaya kailangan namin maghintay doon sa may hawak ng susi. So ayun guys, medyo mahirap lang at saka ang lamig, ang sakit sa balat. So yun lang yung disadvantage kapag winter dito sa Canada dahil kailangan mo talagang magtiis sa lamig. So ayun lang guys yung mahirap dito ngayon, dahil ayun nga, mahirap pero ayos lang. Sanay naman tayo sa hirap. Maganda naman yung opportunity na meron tayo rito sa Canada, kaya ayun, tiis lang. So ayun guys, tingnan nyo naman yung paligid namin na kung gaano kadami yung yellow dyan. So ayan guys, di pa nga natutunaw yung snow, nag-i-snow na naman. So ayan, mahirap lang pero okay lang guys. Blessing yan kasi nandito tayo sa Canada. So magandang opportunity yung meron tayo, kaya be thankful kahit na mahirap yung sitwasyon. So ayun guys, hanggang dito na yung vlog natin ngayon. So maraming salamat sa mga bago nating subscribers at sa mga laging nanonood ng video ko. Thank you sa inyo guys, at kita-kits po tayo sa next video.